Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa ating mga kababayang overseas Filipino workers saan man kayo panig ng mundo naroroon, at sa ating mga kababayan na rito sa ating inang bayang Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ngayon pong umagang ito ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Nobyembre, araw dito sa Pilipinas, tayo po ngayon ay nakararanas ng makulimlim na panahon at pag-ulan dito sa National Capital Region, samantalang ang ating mga kababayan dito po sa may Visayas Region at ilang bahagi ng Mindanao ay nakararanas ngayon ng hagupit ng bagyong si Tino. Sa kasalukuyan po, ang bagyong si Tino ay tumatahak sa direksyon na southwest dito sa Pilipinas, at nakataas na po ang ilang mga signal numbers 3 sa Visayas, gayon din sa Mindanao. Sa Visayas, sa southeastern portion ng Eastern Samar, kasama po dyan ng Guian at Mercedes. At sa bahagi naman ng Mindanao, yan po ay sa bahagi naman ng Dinagat Islands at Siargao at Bukas Grande Island. At patuloy po tayo nakatutok sa mga kaganapang yan sa pagkilos ng Bagyong Tino, sapagkat alam po namin na marami tayong mga kababayan na maaapektuhan po ng bagyong ito. At alam kong meron tayong mga kababayang overseas Filipino workers na maraming mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay na naninirahan at taga dyan sa bahagi ng Visayas. So at tabayanan po ninyo yan ang pagtutok natin, lalo na ang pagkikipagpanayam natin sa ating Philippine Coast Guard sa pangunguna po ni Captain Noemi Cayabyab, ang opisyal na tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Pero bago tayo dumako dyan, ito muna, marami nagtatanong sa akin, kamusta na raw ang palitan ng piso laban sa dolyar, sapagkat napag-alaman nila, lalo na ng ating mga overseas Filipino workers, kapag humihina ang piso, lumalaki ang palitan, di ba? So ito po as of closing, noong pong October 30, ang closing po ng palitan sa pagitan ng piso at ng dolyar, 58 pesos and 87 centavos per dollar. Per dollar yan noong October 30. Alright. Ngayon po, ngayong araw na ito, Lunes, mga around 9 in the morning, or araw at oras dito sa Pilipinas, ang naging opening po ng trading sa pagitan ng forex trading sa pagitan ng Pilipinas at ang dolyar, nagbukas po sa 58 pesos and 80 centavos. Ulitin ko noong October 30, ang closing ng palitan ng peso laban sa US dollar is 58 pesos and 87 centavos. Samantalang ngayon pong araw na ito, Lunes, mga ganap na alas 9 ng umaga, araw at oras sa Pilipinas, nagbukas ang forex trading sa pagitan ng peso at ng dollar sa halagang 58 pesos and 80 centavos. Alright. At habang inatabayan na natin ang ating spokesperson muna sa Philippine Coast Guard, darito muna ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.
Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Tayo po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating mga social media platforms, sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Ang ating YouTube channel is Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live real-time audio streaming, download nyo lamang po ang ating PBS Radio app sa pamamagitan ng pagda-download ng eBox PBS receiver. Kung kayo man may hawak na cellphone, smartphone man po yan or ikang Android phone, yan, ano po, yung iPhone. Pag smartphone ang hawak nyo, punta lamang po kayo sa Google Play at type nyo lamang eBox PBS receiver. E as in excellent, B as in victory, O as in October, X as in Xerox. At ganyan na rin po sa sa inyong iPhone, punta lamang po kayo sa App Store at i-type nyo rin po eBox PBS receiver at madadownload nyo na po ang ating live audio streaming app. Pindutin nyo lamang po yun at lalabas na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Alright, sige, maraming salamat po. Please like, follow. Yan, like and follow ang aming Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Alright, and paki-subscribe na rin po sa ating PBS Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Alright. At tulad po na nabanggit ko kanina, tayo po nakikipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita, Captain Noemi Cayabyab. Alamin natin ang ginagawang mga hakbang ngayon ng ating Philippine Coast Guard upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga biyahero na gumagamit ng mga barko. Alam mo naman po natin na ngayong November 3, Lunes, balikan na po, uwian ng ating mga kababayan galing po sa kanilang mga probinsya. Ano po yung mga nanggaling sa lalawigan upang gunitain ang kanilang mga yumao sa buhay sa kanilang mga probinsya. Ngayong araw nito, Lunes, inaasahan po yung dagsa ng uwian, both for land and sea. Pag pinag-uusapan natin po yung sea, syempre, ngayong may bagyo, lalo na dito sa may bahagi ng Visayas, kailangan bantayan po yung safety. At speaking of that, nasa linya na po natin ang komunikasyon. Ang ating spokesperson ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Captain Cayabyab. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yes, magandang umaga po, Sir Ray, at saan po nakikinig sa ating programa. Okay, maraming salamat po, Captain Cayabyab, sa pagpapaulak sa ating programa. Napatawag po kami upang kamustahin ang pagmamonitor at paniniguro mula sa Philippine Coast Guard para po sa kaligtasan ng ating mga maglalayag sa pamamagitan ng ating mga shipping vessels ngayong araw na ito. Kamusta po ang sitwasyon, Captain Cayabyab? Yes, Sir Ray, bukod po sa monitor natin mga pasahero na nanggaling po o nag-observe po ng undas, we are also currently monitoring yung mga stranded passengers po natin dahil po sa Bagyong Pino. So currently, we are monitoring 46 ports. And then, meron na po tayo na itala na 2,480 stranded passengers. At nakita po natin, Sir Ray, ang may area po o yung pantalan na may pinakamalaki pong numero na may stranded passengers ay sa area po ng Pioduran Port sa may Albay at sa may Sorsogon naman po ay ang Matnog Port, Pilar Port at Castilla Port. So ito pong 46 na pantalan na nabanggit ko po kanina bukod sa pagkakaroon po ng stranded passengers, yung iba po dito ay minomonitor po tayong mga barko o mga motorboats na nag-take shelter. Alright, spokesperson, Captain Cayabyab, pakiulit lamang po yung mga tinutukan yung mga lugar na nakitaan nyo ng kagyat na concern? Yes, meron po tayo minomonitor na 46 ports. Sa area po, for example, ng Northern Cebu, meron po tayo sa may Tabuelan, and then San Remillo, and then Carmen, and then sa may Southern Cebu po ay sa Port of Santander, Port of Dumanjug, sa may Port of Aduana, kasama po dyan yung Mandaue, and then sa Western Bohol ay ang Tagbilaran. At sa area naman po, merong sa Zamboanga, kasama rin po doon. At sa area naman po ng Batangas ay yung Batangas Port. And sa Albay, nabanggit ko po kanina, yung Pioduran Port, Matnog Port, Pilar Port, and Castilla Port. Sa may Northern Samar, kasama po ang Santa Clara Port sa may Allen. Kasama rin po ang Tacloban Port. At sa Bacolod, sa may Bredco Port. So yun po ang ating mga minomonitor na pantalan ngayon. Kasama po yung mga barko at saka mga motorboats na nag-take shelter. Mga ilan pong mga stranded passengers ang naitala na ng Philippine Coast Guard?
Sir Ray, as of the moment, we were able to record, as of 8 a.m., 2,480 stranded Wow. passengers po. 2,480 passengers? Passengers. Yes, tama po kayo, Sir Ray. So, nakikita po natin, ito yung mga pasahero na posibleng uuwi, no? Galing po dun sa pag-observe ng undas, na stranded lang po nang dahil sa Bagyong Tino. Yun. And those more than 2,400 stranded passengers are scattered dito lang sa mga ports natin sa Visayas, maging dito po sa Luzon, yung Batangas Port and Matnog Port. Yes, tama po kayo. Kasama po, may small number po ng stranded passengers sa area po ng Zamboanga. Okay, sige po. Pero ano naman po yung mga ginagawang hakbang ng Philippine Coast Guard? Ano ko, bukod sa pagmumonitor at paniniguro na makatulong sa mga stranded passengers, alam ko ang Philippine Coast Guard kumikilos din on the ground para maka-assist naman doon sa mga direktang maapektuhan ng bagyo dito sa Visayas region. Yes, sir. Ray, tama po kayo. Sa direktiba po ng ating Pangulo at ng DOTR Secretary Giovanni Lopez na siguraduhin po ang pagbibigay ng mabilis na pagtugon lalo na po sa mga apektado po nating kababayan. Ipinag-utos po ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan na itaas na po ang alert status ng lahat ng ating Coast Guard operating units. We have a total of 770 kasama po yung ating mga deployable response group po. So, itong deployable response group natin is composed of rescue swimmers and medical personnel. So we will be providing assistance po. And then kasama po dyan ang pag-deploy strategically ng lahat ng ating floating assets, air assets, and even yung mga radio equipments po natin. And ang sunod po na direktiba is, of course, to have a close coordination with the local government units at saka yung mga DRRM po natin sa pagkasagawa ng mga response operations katulad po ng mga preemptive evacuation na nagawa po natin ngayon sa may biliran at ang pagpe-proposition po ng family food packs. At saka ang naging pag-uutos din po is to make the coastal residents or coastal communities aware of the possible impact. So nagkakaroon na po tayo ngayon ng information dissemination lalo na po sa mga posibleng maapektuhan po nitong Bagyong Tino. Okay. So, well, sa puntong ito, spokesperson Captain Kayabyab, ito pong mga pag sinabi kasi nating mga storm signal, automatic ito, no, in coordination with Marina, Philippine Coast Guard din, wala na dapat lumalayag. Yes, tama po kayo, Sir Ray. No, definitely, pag itinaas na po ang signal number 1 sa area na panggagalingan, dadaanan at pupuntahan po ng bagyo, definitely, Sir Ray, cancel na po lahat ng mga sea travel po natin. Naglalabas rin po tayo ng mga notice to mariners, no, para ma-inform at ma-aware yung lahat po ng barko na maglalayag within the AOR na babanggitin po ng Pag-asa. Ayun. And of course, meron pa lang nagtanong dito, kamusta daw po yung may nakahanda na ho kayang mga itatawid na mga mga DSWD food pack, supplies, just in case po na tumila na yung bagyo, ready na bang maghatid ang PCG? Sir, ang naging coordination naman po natin pag ganito mga panahon, again, ang guidance po ng ating Pangulo is to always have a full of the government action pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Kahapon po, sa ating po tinulungan ang DSWD at nag-preposition na po tayo ng mga family food packs sa posibleng tatamaan po ng bagyo. So definitely, we will be continuing this and in coordination po with the DSWD, the LGU, and the NDRRMC. Alright, with that, Captain Kayabyab, maraming salamat po. I know you have a lot on your plate ngayon, lalo ng ating Philippine Coast Guard dahil sunod-sunod yung bagyo, no? Captain Kayabyab, at alam kong napaka-busy po ng Philippine Coast Guard. Hindi lang sa pagbabantay ng mga pantalan, pasiguro na ligtas ang ating mga pasahero, kundi pati on the ground. Sabi ko nga kanina, pati on the ground, involved din kayo. Maraming salamat po, Captain Kayabyab. Natales, meron pa ho kayong importanteng advisory, paulala sa ating mga kababayan. Go ahead po. Yes po, sir. Maraming salamat po. Siguro po ang amin lang pong paalala sa lahat po ng ating kababayan. Before po tayo umalis, ay check po muna yung mga weather updates at kung hindi naman po ganun kahalaga ang ating lakad ay ipagpaliban po muna. And sir, ibigay ko na rin po ang aming hotline number. This is open 24/7. Kasama po yung aming mga social media accounts. Ang aming pong number ay 0966-217-9610 and 0969-641-8964. With that, Captain Kayabyab, maraming salamat po sa oras binigay niyo sa amin. Mabuhay po kayo, more power sa ating Philippine Coast Guard.
Maraming salamat, sir, at magandang umaga rin po. Ang ating spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Kayabyab, dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po rin po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Patuloy na sumusubaybay sa ating programa ang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At katatapos lamang po dumalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC 2025 Summit. Kasama ang iba't ibang mga APEC leaders diyan po sa South Korea. At marami pong mga naihatid na mga kaganapan at report ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya naging partisipasyon sa nasabing summit na yan. At isa sa mga magandang mga kaganapan dyan ay itong I think naging pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at ng China. Yan. Ano yung naging magandang pag-uusap ng Estados Unidos at ng China? Sapagkat magkakaroon daw po sila ng ng parang ceasefire. Hindi naman ceasefire. Parang parang moratorium. Pagdating sa ceasefire muna sa trade war sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang China. Sapagkat alam niyo naman po mga kababayan ko, both nasa labas ng bansa at nasa loob ng bansa, yung malaking epekto ng tariff war. Dito nagsimula yung trade war na yan, tariff war. Nagpataw ang US ng sangkatutak na taripa, kalalaking mga taripa sa China. Siyempre, sumagot ang China, nagpataw rin siya ng taripa sa Estados Unidos, the same effect. Ang problema po niyan, kapag dalawang malalaking bansa, lalo na dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang nagbanggaan, tayong maliliit, yung mga bansang maliliit ng ekonomiya tulad ng Pilipinas ay apektado both sa ating mga trade relations sa ibang bansa, yung ating trade sa ibang bansa, yung mga trabahong naapektuhan, yung negosyong naapektuhan. Actually, hindi lang Pilipinas, hindi lang mga maliliit na bansa ang naapektuhan. Pati ibang mga malalaking bansa katulad ng Canada, apektado 'yan kasi pinag-iinitan din yan ng Estados Unidos, yung bansang Canada. Actually, may mga nare-receive po akong mga balita, nakakarating sa akin mga balita. I hope this is not nakarating lang po ito ha. I'm telling you this is unverified, pero kailangan ko sabihin kasi marami tayong mga kababayang overseas Filipino workers, marami tayong mga kababayang na nagtatrabaho at naninirahan sa Canada, marami ang nagma-migrate sa Canada, marami ang kumukuha ng mga tourist visa sa Canada, at marami tayong mga kababayang alam ko, ayaw kong ilagay sila sa bad light, pero I have to tell this, marami tayong mga kababayang pumapasok na turista sa Canada, pero nagtatrabaho, okay? Naghahanap ng trabaho.
Ang problema po ngayon, ito nga po, nakarating sa atin na mahirap daw makahanap ng trabaho ngayon sa Canada. Meron akong ilang mga kakilala, close friends, na nagsasabi na pumunta sila doon sa Canada pero nahihirapan sila maghanap ng trabaho. Bakit? Dahil po sa nangyayari ngayong girian sa pagitan ng Estados Unidos at ng Canada. Hindi dahil sa gera, kundi sa trade war, sa mga nangyayaring sanctions, sa mga nangyayaring pagpapataw ng mga tariff ng Estados Unidos sa Canada, gayon din sa Canada, laban naman sa US. Kaya medyo nakakaapekto sa kanilang mga sa ekonomiya rin ng Canada. Maging sa Estados Unidos, may epekto rin po yan. Kaya malaking bagay ang naging consensus, naging pag-uusap sa pagitan ng dalawang malaking ekonomiya na to, Estados Unidos at ng China, na magkaroon muna ng moratorium o ceasefire sa trade war, sa tariff war sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. That will magkakaroon ng magandang epekto sa buong mundo, lalo na sa mga maliliit na ekonomiya tulad ng Pilipinas. Sa totoo lang po, mga kababayan ko, yung mga kababayan kong overseas Filipino workers, bukas, Martes, November 4, araw at oras sa Pilipinas, ganap na alas 6 yata, alas 7 ng umaga, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Biruin ninyo, ang diesel, magkano ang itataas? Mahigit 2 piso per liter. Diesel, 2 piso, mahigit 2 piso per liter. Ang sa gasolina, mahigit sa 1 peso per liter. Kaya't medyo dumadaing itong ating mga operators and drivers na mga pampublikong sasakyan. Dahil sa taas po ng krudo. Okay? Gayon na rin yung mga private motorists na gumagamit ng mga sarili nila na sasakyan, mga taxi, mga yung mga TNBS na gumagamit ng gasoline-fed engines. Siyempre nararamdaman din po nila yung pagtaas sa presyo ng gasolina. Kung kailan pa naman palapit ng Kapaskuhan. So, yun nga, lagi nating isipin din yung kahalagahan ng pagbabudget. Kung may iba-budget pa. Kung may iba-budget pa. Alright, sige. Pero sa puntong ito, gusto nating malaman ang sitwasyon ng ang sitwasyon ng bagyong Tino. Kung nasaan na po ito, ano ang tinatahak ngayon ito, at ano bang maaari nating asahan sa mga susunod na oras hanggang sa bukas dito sa bagyong Tino. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon mula sa ating Weather Bureau sa Pag-asa, ang ating weather specialist, walang iba kundi si Mr. John Manalo. John, good morning. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po at ganoon din naman sa ating mga taga-subaybay. Update po tayo patungkol dito kay Bagyong Tino ito po ay nasa typhoon category na. So, lumakas pa po ito at nagpapatuloy yung kanyang pagkilos kanluran papalapit dito sa mga probinsya ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Caraga region, particular na dun sa Dinagat Island. So dun din nakikita natin yung mga points na posible ito na maglandfall mamayang midnight. At magpapatuloy naman ito na baybayin yung Visayas at by Wednesday morning ay lalabas na ito ng kalupaan natin. Baybayin niya muna yung northern part ng Palawan and by Friday pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman sa lakas ng hangin na associated dito kay Bagyong Tino, ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata na umabot ng 110 km per hour at pagbuso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umabot ng 135 km per hour. Mabilis po ito. At pagdating naman sa paggalaw niya, so magkaiba po yung lakas ng hangin na paikot dun sa bagyo mismo at yung paggalaw ng buong bagyo. So yung paggalaw ng buong bagyo ay pakanluran in general sa bilis na 25 km per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Tino ay nakataas sa signal number 3 yung mga lugar na babanggitin natin. Southeastern portion ng Eastern Samar, ganun din naman sa Dinagat Islands, Siargao at Lucas Grande Island. Signal number 2 naman dito sa central and southern portions ng Eastern Samar at central and southern portion ng Samar, mga probinsya ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, northern and central portion ng Cebu, kasama ang Bantayan Islands, Camotes Islands at yung northeastern portion ng Negros Occidental. Ganun din naman signal number 2 dito sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte,
northern portion ng Surigao del Sur at northeastern portion ng Agusan del Norte. Signal number 1 naman dito sa Sorsogon, Masbate, kasama yung Ticao at Burias Island, Albay, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, central and southern portions ng Oriental Mindoro, central and southern portions ng Occidental Mindoro, Puyo Islands at Calamian Islands. Signal number 1 din dito sa mga babanggitin nating lugar sa Visayas, Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kasama ang Caluya Island. Signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, northern and central portion ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at northern portion ng Bukidnon. Yan po yung ating update. So, ibig sabihin po, kung isa-summarize natin, mamayang madaling araw o mamayang gabi, ay ito yung posibleng paglandfall. Itong si Bagyong Tino at babaybayin niya yung Visayas hanggang sa lumabas ito dito sa northern part ng Palawan by Wednesday, and by Friday ilalabas na ito ng part. Gusto po natin na banggitin na paghandaan po natin ito hanggat hindi pa tumatama sa kalupaan. In terms of winds, ay may mga nakataas po tayong signal, tropical cyclone wind signal, at sa rainfall din naman po ay meron tayong mga inaasahan na mga pag-ulan na more than 200 millimeters within the next 24 hours, lalo na dito sa Eastern Samar at Dinagat Islands. Yan po yung ating update. Alright, John. Apa. John, so mamayang as we speak sa mga oras na ito habang nag-uusap tayo, hindi pa siya nagla-landfall. Mamayang hating gabi pa ng araw na ito ng Lunes, inyo inaasahan siyang magla-landfall sa Eastern Samar? Tama po yan, opo. Yung range po ng mga binanggit natin na probinsya kanina. So we're talking about saan particular sa Eastern Samar. Meron din sa bahagi ng sa Mindanao kayo na forecast na pwede rin siyang mag-landfall? Opo, malaki po yung posibilidad na sa Eastern Samar talaga. Pero ang yung range po na binabanggit natin, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at yung Dinagat Island. O mamayang hating gabi, tapos mag-e-exit siya Wednesday morning. Exit po ng land. Bali, dadaan pa rin po ito ng northern part ng Palawan, particular na sa Coron, and then mag-exit na po siya sa kalupaan. Alright. By Wednesday. Gaano ba kabilis ito? Itong si Tino? Opo, nung issuance natin ng bulletin kaninang alas 5 ay nasa bilis na 30 kilometers per hour ito. Pero mas bumagal pa po ito. Naku. Sa kasalukuyan ay 25 kilometers per hour na lang. Bumagal pa siya. Ibig sabihin, mag-i-stay pa siya na medyo matagal kaysa dun sa una niyang takbo, ano? Yes po. May difference sila na 5 kilometers per hour. Alright. So, may storm surge warning tayo? Meron din po tayo nakataas na storm surge warning. At yun po yung halimbawa, gusto ko po yung differentiate. Meron din po kasi tayong gale warning. Yes, Yung yes. gale warning ay kapag naglayag tayo, ganun kataas yung alon. Yung storm surge naman, kapag nakatira tayo sa baybay dagat, yun yung alon na pwedeng pumampas sa baybay natin. So yung kapag mataas yun, at malapit tayo nakatira sa mga coastal areas, yun yung makaka-apekto sa atin. So sa Eastern Visayas po, at saka yung mainly Northeastern Mindanao at Eastern Visayas po yung nakataas natin sa storm. Maganda yung nabanggit mo dyan. Maganda yung nabanggit mo yung differentiation between gale warning at saka yung storm surge warning. Ulitin ko lang, para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Alam ko marami rin namang seafarers na nakatutok sa atin. Pag sinabing gale warning, yan yung lagay ng dagat o alon kapag ikay nakasakay sa barko nasa gitna ka ng dagat. Tama ba yon? Opo, tama po yan. Kapag storm surge warning, nasa lupa yon, yung epekto ng alon sa lupa. Pag nasa lupa ka na. Yes po, yung hampas na alon sa lupa. Tama po yan. Ayun, okay. Pero di ba dapat pag storm signal number 1, wala na dapat lumalayag na barko? Nakadepende pa din po eh. Kasi yung storm, you mean storm surge po ba o storm signal number? Storm signal. Yung storm signal po, ang focus po niyan kasi ay winds. So, lakas po ng hangin. Kapag maliliit na sasakyang pandagat, yan na po yung hindi natin inaantay. Ayan. Dahil tataas na po yung hangin. At dapat dyan ang talagang naniniguro ng kaligtasan na dyan yung ating mga maritime authorities tulad ng PCG at saka ng Marina. Yun. Opo, ayan po. Mahalaga din po sa kanila yung pinag-uusapan natin na gale warning kanina. Yan. Alright. So, sa ngayon ulitin ko, hindi pa siya nagla-landfall. Papalapit pa lang siya sa Eastern Samar region. Yes po, tama po yan. Okay. Alright. Maraming salamat dyan, ha. Maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin.
Maraming salamat din po at ingat po tayo. Okay, so maliwanag po mga kababayan, lalo na yung ating mga nanonood at sumusubaybay ngayon, lalo na ang ating mga overseas Filipino workers. Kung kayo ay merong mga kamag-anak, kung nanonood kayo ngayon, sumusubaybay kayo sa ating programa, yung ating mga Filipinos living and working abroad, kung kayo may mga kamag-anakan dito sa may bahagi ng Eastern Samar region, maging dito sa may bahagi ng Mindanao, ano po, or yung maaring tahakin nito onwards, inwards, inland, tatawirin niya kasi yung buong Visayas region. Hanggang sa tumumbok sa lumabas siya ng landmass, ang tumbok naman niya, Northern Palawan. Alright, ito si Bagyong Tino. So, sa ngayon po, hindi pa siya naglalandfall. As we are talking, ano bang oras? Mga around, ang oras ko ngayon is around 11 in the morning. Lunes, November 3, oras at araw dito sa Pilipinas. Hindi pa ho siya naglalandfall sa inaasahan niyang landfall area dito sa may eastern portion ng Samar. Nasa karagatan pa rin siya. Papalapit na siya anytime soon. Inaasahan nga po hating gabi ang landfall niya dito sa may eastern Samar area. So kung may mga kamag-anakan po kayo dyan na naninirahan, yung ating mga overseas Filipino workers, ay kamustahin nyo na po habang may pagkakataon pa kayong tumawag, habang mayroon pang mga available na telecommunications line na open, at paalalahanan sila upang sila kung kinakailangan lumikas muna kung sila ay nakatira sa mga coastal areas. At isiguraduhin mo nang ligtas sila pumunta sa mga evacuation centers para po sila maging ligtas. Ang hirap kasi niyan kung hating gabi tatama yung maglalandfall yung bagyo gabi. Napakahirap po niyan kung halimbawa wala ka sa evacuation center at pinili mong mag-stay sa iyong bahay, malapit ka pa naman sa coastal area, o maski sabihin mong malayo ka sa coastal area, kapag humagapit itong bagyo, malakas ang hangin na dala, maraming ulan, may posibilidad talaga ng pagbaha. Napakahirap po niyan kapag tumama yan ng hating gabi, tapos mawawalan ng serbisyo ng kuryente, madilim, napakahirap pong kumilos, lalong nalalagay sa kapahamakan ng inyong buhay. Kaya habang maaga pa lang, habang umaga, habang tanghali, habang may araw pa, magsilikas na po yung ating mga kababayan sa mga apektadong bayan, munisipalidad dyan sa Visayas na daraanan ng Bagyong Tino. At sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipinid na ng ating isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Justin, and of course, kasama pa rin natin ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Paalala ulit, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page. And pakisubscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.